Magandang hapon po sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa dalawang kultura ng Taiwan. Ang isa ay bagong taon at ang isa ay merienda at kultura ng inumin. Ang bagong taon ay nasa Enero hanggang Pebrero ng bawat taon. Nagdiriwang ng bagong taon ang mga Chinese sa maraming lugar, ngunit bawat isa ay may sariling natatanging paraan ng pagdiriwang. Panoorin natin ang video. Ano ang ginagawa ng mga Taiwanese sa bagong taon? 欢迎欢迎，请进。谢谢。谢谢你来玩，请坐。今天是新年，请吃年糕。谢谢。新年的时候，台湾人做什么？大扫除、贴春联。听起来很有意思。新年快乐！新年快乐！快吃吃看，对，自己做的。 Ano ang sasabihin kapag magpapahayag ng pasasalamat? 欢迎欢迎，请进。谢谢。谢谢你来玩，请坐。今天是新年，请吃年糕。谢谢。新年的时候，台湾人做什么？大扫除、贴春联。听起来很有意思。新年快乐！新年快乐！快吃吃看，对，自己做的。 Pag-aralan natin ngayon ang pangkaraniwang ginagamit na salitang pasasalamat sa pang-araw-araw na buhay sa Taiwan. Xie. Ang pasasalamat ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat. Natutunan mo sa nakaraang klase na kung may pumupuri sa iyo at tinatanggap mo ito, maaari kang magsabi ng xie. Salamat. Ang salitang xie ay dating may pang-apat na tunog. Ngunit kapag binibigkas ito, nagiging magaan ang pangalawang salitang xie. Bukod sa pagsasabi ng xie, salamat, maaari ka ring magpasalamat sa iyong mga kasamahan. Xie ni, salamat sa iyo. O sabihing xie nin, salamat po sa mga nakakatanda. Zuo sheme, ano ang gagawin? Sheme, salitang ginagamit sa pagtatanong. 你放假的时候做什么? Ano ang ginagawa mo sa bakasyon? 我放假的时候去看朋友. Bumibisita ako sa kaibigan kapag bakasyon ko. Kung alam nilang dalawa ang kanilang pinag-uusapan, maaari nilang alisin ang 我放假的时候 kapag bakasyon ko at direktang sumagot ng 去看朋友. Bumibisita ako sa kaibigan. Bumibisita sa kaibigan. 你周末做什么? Ano ang ginagawa mo tuwing Sabado at Linggo? 我周末去夜市买东西. Pupunta ako sa night market at bumibili ng gamit tuwing Sabado at Linggo. Kung alam nilang dalawa ang kanilang pinag-uusapan, maaari nilang alisin ang 我周末 tuwing Sabado at Linggo at direktang sumagot ng 去夜市买东西. Pupunta sa night market at bumibili ng gamit. 新年的时候，台湾人做什么? Ano ang ginagawa ng mga Taiwanese tuwing bagong taon? 新年的时候，台湾人大扫除，贴春联. Tuwing bagong taon, naglilinis at nagdidikit ng mga couplet ng Spring Festival ang mga Taiwanese. Kung alam ng magkabilang panig kung ano ang kanilang pinag-uusapan, maaari nilang tanggalin ang mga salitang 新年的时候, Taiwan人, tuwing bagong taon, mga Taiwanese, at direktang isagot 大扫除 贴春联, naglilinis at nagdidikit ng couplet ng Spring Festival. Susunod, mag-aral tayo. Pandiwa plus 起来 plus pang-uri. Pandiwa plus bumangon plus pang-uri. Ito ay tumutukoy sa iyong nararamdaman kapag ginagawa ang pagkilos na ito. Kapag pinanood mo at inakala mong magaling, maaaring sabihin, 看起来很棒, mukhang magaling. Kapag nakakarinig ka ng musika o tunog na inakala mong mukhang maganda, masasabi mong 听起来不错, mukhang magandang pakinggan,
Kapag may naamoy at naakala mong mabango, pwedeng sabihin, 闻起来很香. Mabango ang amoy. Suriin natin ang mga natutunan natin. 谢谢. Salamat. 谢谢你. Salamat sa'yo. 谢谢您. Salamat po sa mga nakakatanda. 做什么? Ano ang gagawin? 你放假的时候做什么? Ano ang ginagawa mo sa bakasyon? 去看朋友. Bumibisita ako sa kaibigan. 你周末做什么? Ano ang ginagawa mo tuwing Sabado at Linggo? 去夜市买东西. Pumupunta sa night market at bumibili ng gamit. 新年的时候，台湾人做什么? Ano ang ginagawa ng Taiwanese tuwing bagong taon? 大扫除, 贴春联. Naglilinis at nagdidikit ng couplet ng Spring Festival. Pandiwa plus chilay plus pang-uri. Pandiwa plus bumangon plus pang-uri. 看起来很棒. Mukhang magaling. 听起来不错. Mukhang magandang pakinggan. 闻起来很香. Mabango ang amoy. Panoorin natin muli ang video ngayon. 欢迎欢迎，请进。谢谢。谢谢你来玩，请坐。今天是新年，请吃年糕。谢谢。新年的时候，台湾人做什么？大扫除、贴春联，听起来很有意思。新年快乐！新年快乐！快吃吃看，对，自己做的。Susunod, tignan natin ang mga merienda at kultura ng inumin. Mamaya, may makikita kayong eksenang pinag-uusapan ni Annie at ng kanyang kaibigan. 好久不见，好久不见，这个给你。这是什么？这是在夜市买的小吃，什么小吃？盐酥鸡，看起来很好吃。还有这杯珍珠奶茶送你，是半糖去冰的。谢谢。这就是珍珠奶。对。Pakinggan, ano ang unang pangungusap ng migranteng kaibigan ni Annie? 好久不见，好久不见，这个给你。这是什么？这是在夜市买的小吃，什么小吃？盐酥鸡，看起来很好吃。还有这杯珍珠奶茶送你，是半糖去冰的。谢谢。这就是珍珠奶茶。 Naalala mo pa ba kung ano ang unang pangungusap nang nagkita ang dalawang tao? Sabi niya, 好久不见. Ang tagal na nating di nagkita. 好久不见. Ang tagal na nating di nagkita. Yan ang sinasabi kapag muli mong nakita ang matagal mo nang hindi nakikitang tao. Kapag narinig mo munang sinabi ng kausap ang 好久不见, ang tagal na natin di nagkita, maaari ka ring tumugon sa kabilang panig. 好久不见. Ang tagal na natin di nagkita. 好久不见. Ang tagal na natin di nagkita. 好久不见. Ang tagal na natin di nagkita. Kapag may kasunod na dalawang salita na may pangatlong tono at walang pahinto sa pagitan, ang naunang pangatlong tono ay magiging pangalawang tono. 好久不, dating pang-apat na tono. Kapag ang sumunod na salita ay may panguna, pangalawa o pangatlong tono, mananatiling pang-apat na tono ang pu. Kapag pang-apat na tono ang salitang nasa likod ng pu, magiging pangalawang tono ang pu. 不见, 这是什么? Ano ito? 这是. Ito ay. 这. Ito. Nangangahulugan na alam ng nagsasalita at nakikinig ng mga taong pangyayari at bagay. 这是什么? Ano ito? 这是盐酥鸡. Ito ay pritong manok. 这是珍珠奶茶. Ito ay sago milk tea.
Gusto mo ba ng inumin? Susunod ang paboritong paksa ng guro sa pag-aaral. Ang mga tindahan ng inumin sa Taiwan ay nagbibigay ng mga pasadya na serbisyo. Maaaring piliin ng mga customer ang tamis at yelo ng kanilang mga inumin. Sa Taiwan, tatanungin ka ng tindera kung anong tiantu, antas ng tamis, pingkwai, yelo pagkatapos mo mag-order. Ang kahulugan nito, gaano katamis ang gusto mo, gaano kadami ang yelong gusto mo. Kapag sumagot, pumili ayon sa iyong kagustuhan. Chuan tang, buong asukal. Pan tang, kalahating asukal. Wei tang, bahagyang asukal. Wu tang, walang asukal. Zhen chang ping, normal na yelo. Sao ping, mas kaunting yelo. Wei ping, bahagyang yelo. Qu ping, walang yelo. Karaniwang gustong i-order ng guro ay pan tang qu ping, kalahating asukal at walang yelo. Kaya sasabihin ko, 我要一杯珍珠奶茶半糖去冰. Gusto ko ng isang basong sago milk tea, kalahating asukal at walang yelo. Ipay, isang baso. Ang original na tono ay I, ay unang tono. Kung ang sumusunod na karakter ay may panguna, pangalawa o pangatlong tono, dapat itong bigkasin bilang pang-apat na tono. At kung ang sumusunod na karakter ay may apat na tono, dapat itong bigkasin bilang ikalawang tono. Kapag nagbabasa ng mga numero, panatilihin ang original na tono na unang tono. Alamin natin kung paano bigkasin ang mga numero 1 hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag nagtatanong ng bilang ang isang tao, gamitin ang ji, ilan. Pei, ginagamit sa bilang ng basong inumin. Kaya sasabihin ji pei, ilang baso. Sa Mandarin, may salitang pangsukat ang idinaragdag sa pagitan ng bilang at pangalan. Kaya sinasabi, ipei, isang baso. Tandaan, unang tono ng pei sa likod ng i, magiging ikaapat na tono ang i. Ipei. Liang pei, dalawang baso kapag may quantifier sa likod ng kailangan bigkasin liang, dalawa. Liang pei, dalawang baso. Natutunan natin kanina, 好久不见. Ang tagal na natin di nagkita. 这是什么? Ano ito? 这是盐酥鸡. Ito ay pritong manok. 这是珍珠奶茶. Ito ay sago milk tea. 甜度, antas ng tamis. 冰块, yelo pagkatapos mo mag-order. 全糖, buong asukal. 半糖, kalahating asukal. 微糖, bahagyang asukal. 无糖, walang asukal. 正常冰, normal na yelo. 少冰, mas kaunting yelo. 微冰, bahagyang yelo. 去冰, walang yelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Ji, ilan. Liang, dalawa. Tingnan natin muli ang pag-uusap sa sitwasyon. 好久不见，好久不见，这个给你。这是什么？这是在夜市买的小吃，什么小吃？盐酥鸡。看起来很好吃，
还有这一杯珍珠奶茶送你，是半糖去冰的。谢谢。这就是珍珠奶茶。 Natutunan mo na ba? Mag-usap ulit tayo sa susunod. Bye!